oras ang nakalipas at sakay ng isang army truck, umalis ng madaling araw ang grupo ni Lieutenant Medina at kasama si Jerry. Naiwang natutulog si Danny sa barracks. Matapos ang maikling mission briefing ay nakatanda na sa kanila kung ano ang gagawin. Plano nila ang tinoy ng isang sikat at malaking mall sa North EDSA na malapit sa isang eskwelahan. Marami itong supply na pwede nilang gamitin. Habang nasa daan sila ay mangilan-ngilan infected ang sinagasahan ng truck. May mga beses ring napapaba ng kalsada ang grupo dahil sa mga nakaharang na dead cross at sasakyang inabando na. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay ay nakarating na sila sa Pakay. Sa likod sila ng mall gumarahe. Muwapa ang tropa at kaagad hinarap ang mga infected sa paligid gamit ang mga rifles na may silencer. Maingat nilang pinunteriya ang mga ulo ng mga ito. Isa-isang bumaksak ang mga infected. Pumasok na sila sa loob ng mall. Pagkapasok pa lang nila ay may nakaharap na silang mga tumatakbong infected. Nag-formation kaagad ang mga marine at pinaputukan ang mabibilis na infected. Hindi na kaagad nakalapit ang mga ito. Patamaan nyo ang katawan at paa para hindi na sila makalapit. Utos ni Lieutenant Medina sa team niya. Mahirap patamaan ang ulo ng isang moving target, kaya mas mainam na sa katawan muna at mga binti ang babarilin dahil mas malaki ang target ko. Kaya nang bumaksak na ang mga ito ay tinapos na sila ng mga marino. Magliliwanag rin at unti-unti na naklear ng grupo ang right wings ng first floor sa main building ng mall. Nakahinga naman ng maluwag ang grupo sa mga oras na ito ay hindi na sila gaano kinakabahan. Sige props, ubusin natin sila. Dahan-dahanin natin itong lugar at i-clear natin floor by floor. Wika pa ulit ni Lieutenant Medina. Dumating ang panahon na naubos na nila ang mga infected sa first floor. Kaya nagdesisyon naman sila bumaba sa base floor. Pagbaba pa lang nila ay madilim na sa loob. Nakapatay ang ilaw ng buong base floor. Nagbukas kaagad sila ng flashlight. Mag-iingat kayo men. Relax lang at huwag kayong magpapanik. Yes sir! Step by step silang kumikilos at minamasid ang paligid. Wala pa silang nakikitang infected hanggang sa ilang ungol at apak ng mga paa ang naririnig nila. Sa bandang kanan nila ay may isa na namang grupo ng mga runners papalapit sa kanila. Fire! Sunod-sunod na putok ng silence rifle ang pinakawala ng grupo at inulan sila ng bala. Mas naging sanay na ang mga ito sa pakikipaglaban ng mga may hirap patayin na infected. Kaya mas napapabilis ang kanilang pagdispatcha ng mga ito. Biglang may kung ano ang tumama kay Lieutenant Medina at sa lakas nito ay tumilapon ang team leader ng tropa. Tumama ang likod niya sa AG ng pader. Lumapit kaagad ang isa sa kanila. Sir, anong nangyari? Ginising niya ito pero di na ito gumagalaw. Nabali ang spinal cord ni Lieutenant Medina at durog ang muka pati dibdib nito sa pagkakatama ng isang matigas na bagay. Wala na si Lieutenant Medina. Mag-ingat kayo. Wika ng isang tropa nila. Walang matatakot at walang tatakbo. Tila yabag sa sahig ang nararamdaman ng grupo. Inailawan nila ito. May napailawan silang parang sunog na balat. Kulay brown, itim at tila makapal ito. Hindi nila alam kung ano ito kaya nanatili nilang pinailawan hanggang sa gumalaw ito. Nakakagimbal na ungol na parang galing sa isang mabangis na hayop ang kanilang narinig. Sinundan nila ang ilaw, ang di maipaliwanag na bagay hanggang sa mapadako sila sa may kisame. Nakita nila ang dulo ng bagay ay ulo. Isang malaking ulo na tansya nila ay singlaki ng kalahati ng katawan ng isang tao. Halos kaunti ang buhok nito. Makapal ang balat, walang kilay, mapula ang mga mata. Halos wala na ring ilong at kitang-kita ang mga ngipin sa punit nitong labi. Halimaw! Halimaw! Sigaw ng isang marino.
Napaatras ang grupo nang biglang durugin ng halimaw ang buong katawan ng isa sa kasamahan nila gamit ng isang kamao lamang na halos labas ang mga buto sa kamao nito. Naaninag na nila ang buong katawan ng brutal na halimaw. Halos nakayuko ito sa laki dahil umabot na sa kisame ng base floor ang ulo. Mahaba ang mga braso na nakabaksak sa sahig para itong gorilya sa forma ng pagkakatayo. Wala itong damit at hindi mawari kung may ari ba ito. Dahil madilim, maraming sugat sa katawan at may ilang tama ng bala. Itim ang dugo ang nakikita nilang nagkakalat sa balat nito. Isang napakalakas na sigaw mula sa halimaw ang halos yumanig sa buong mall. Napaatras ang grupo. Fire! Fire! Patapakan nyo! Pinagbabaril nila ito at nagsimula ng lumusob ang mga halimaw. Tila hindi nito iniinda ang mga tama ng bala. Sinuntok nito ang isang marino at tumalsik sa di kalayuan. Durog din ang katawan, halos hindi tablan ng bala ang halimaw. Dahil sa lakas na sigaw ng halimaw, nakatawag pansin ito sa mga infected at lumapit. Ilan dito ay mga runners na tumatakbo papalapit sa kanila. Ilan na rin sa kanila ang nakagat ng mga runners na biglang sumulpot mula sa kadiliman. Hindi na nila alam ang gagawin kung ano ang uunahin nila. Pull back! Pull back! Balik tayo sa first floor, men! Sigaw ni Jeric sa ilang kasamahan nila. Upang ina nyo! Nag-iwan ng 2 granada ang isa sa kanila bago tumakbo palayo. 2 malakas na pagsabog ang pumatay sa ilang infected na humahabol. Umakyat na sila sa hagdan patungo ng first floor. Pagdating na nila sa itaas ay hindi na sila hinabol ng malaking halimaw na infected. Na-realize ni na Jeric na 4 na lang silang natira. Si PFC Tolentino, PFC Moriones, CPL Salazar at si Jeric Naval. Shit! Isang malaking kalokohan itong mission na ito! Sigaw ni Captain Salazar. Nanginginig pa ito sa takot. Oo, mabuti pang umalis na tayo dito. Pagsang-ayon naman ni PFC Moriones, Kailangan natin itong i-report sa headquarters. Isang malaking halimaw ang natuklasan natin. At kung magkakaroon ito ng pagkakataon na makalapit sa ospital, siguradong babaksak ang outpost natin. wika naman ni Jeric. Teka, nasa baba ang radyo natin. Paano na? Ayoko bumalik pa doon. Sagot naman ni PFC Tolentino. Sumang-ayon naman ang 2 pa. Ilang putok ang narinig nila sa kinaroroonan ng kanilang army truck. Tumakbo sila palabas para tignan. Huli na ang lahat nang makita nilang napalibutan na ito ng mga infected at patay na ang kanilang kasamahan na naiwan sa loob. Bumalik sila ng mall at sinara ang pinto. Paano na yan? Hindi tayo makakalapit sa truck. Check nyo ang amo nyo. Baka may paraan pa para makasakay tayo pabalik. Advice naman ni Jeric. Kakaunti na lang ang mga bala nila. Biglang lumabas sa hagdan mula sa baba ang malaking halimaw. Wasak ang dinaanan nito at may dalang ilang basag na simento. Andiyan siya! Takbo! Sigaw ni CPL Salazar. Tumakbo ang grupo papalabas ng mall. Subalit, napatigil sila nang makitang maraming infected ang nasa labas na nag-aabang sa kanila. Nakaharap ang mga ito sa salamin at pinapalo ang pinto. Sinuntok ng halimaw si PFC Moriones at tumilapong papunta sa mga glass na pinto. Sa lakas nito ay nabasag pa ang salamin at lumagpas palabas ng mall si Moriones. Kaagad na nagsilapitan papunta sa kanya ang mga infected.
Nilapak agad si PFC Moriones ng mga ito. Pinagkakagat siya sa mukha at leeg. Tumanak agad ang dugo niya at natabunan na siya ng mga infected. Sa loob naman ng mall, naghiwalay ng takbo ang tatlong natira. Nakapasok na ng mall ang ibang infected. Napansin ng halimaw si Jerry. Hinabol ito. Naramdaman naman kaagad ito ni Jerry. Tumakas na kayo! Ako nang bahala dito! Sigaw ni Jerry. Itutuloy pa nga ang susunod na kabanata ng The Zombie Adventure.